Rosas. We start with Briones. No, nakiusap kasi. Sorry. Thank you, Mr. Chair. Behind Mr. my back. Salamat, Mr. Chair. With the indulgence of Kong Nikki Briones. Mr. Chair, isa lang naman yung tanong ko, Mr. Chair. Ito yung sa Taripa. Kasi nung unang super committee, sinabi ninyo na, actually hindi ninyo, ng DA pala, na we will realize the effects of the lower tariff by January. Tapos, Mr. Chair, nagpa-present ng PSA data. Apparently, hindi ganun yun nangyari, no? So, Mr. Chair, we are asking, ayon din po ito kay DA spokesperson Arnel de Mesa. Sabi niya, lower local production at lower tariffs ang dahilan kaya napakataas ng rice import. Noong second half ng 2024, lampas 70% ng imports kumpara sa second half ng 2023. Now, kung matatandaan natin, June 20, 2024, ipinatupad yung Executive Order number 62 na layuning ibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Now, ano na ang ginagawa ng DA hinggil dito? Kasi hindi nga natin makita yung epekto, Mr. Chair. That's my question, Mr. Chair. Aziz, Just to be very candid about it, the projected decrease in prices did not originate from DA itself. It was a statement that DA spokesperson. so you're blaming Recto. No. Oh, yeah, that's where the statement Well, came from. what we're saying, this is the projection. No, it's not, because it's also unfair to put the theory on DA. It's not DA's theory. It's the collective view, which DA of course I would say agreed and believed. But that's beside the point. The point is the theory, as you can see, is not happening. And that's, baka po dun talaga, ano. Pero just to be fair to DA po, kasi na-attribute po sa amin yung promise. But it's not really just ours. It is a collective, I would say, view. Yes, Mr. Chair, follow-up lang. Parang ganun na lang ba yun, Mr. Chair? Hindi. Kasi, di ba, Mr. Chair, parang not to be candid about it. Kailangan po talaga meron tayong konkretong solusyon doon sa You can be problema. candid and incompetent at the same time. Kailangan po tayong sagutin doon sa ano yung naganap, ano yung nangyari. And we are looking here ng hanggang 2028, di ba? Oo. Sinabi na in-increase tapos dapat magkaroon ng epekto sa presyo. Pero hindi nagkakaroon ng epekto. I-clarify naman sa atin, bakit hindi nagkakaroon ng epekto? But I don't know if it's just the A. So can we leave it at that first and let's proceed to Nikki? Yeah, thank you. No, Ordonez. Ask Nikki first. Thank you, Mr. Chair. Good morning. Can you, your mic? No. Thank you, Mr. Chair. Malinaw naman sa previous meeting, establish natin talaga na napakalaki na ng dapat ibaba ng presyo ng bigas. Tama yung pagdating sa taripa, halos 7 pesos, 6.70 per kilo ang ibinaba. Pagdating doon sa ibinaba ng world market, 7 pesos. Pinakamababa, 6.67. Base ito sa research ng SINAG na ibinaba from, let's say, January, $631 per metric tons. Ngayon sa Thailand, $494 per metric ton. So bumaba na $137. Pag minultiply mo yan times 58 divided by 1,000 kilos,
which is 1 metric ton, 7 pesos 90 centavos. So more or less, 14 pesos ang ibinaba per kilo. Matagal na natin na-establish dito, bumaba rin yung farm gate price. Ang iniintay ng ating mga consumer, yung resulta. Bakit hindi natin nagagawa ng paraan na ibaba ang presyo ng bigas para naman maramdaman ng ating mga consumer? Una, yung sinuggest natin during our last meeting, magkaroon na suggested retail price ang DA sa lahat ng palengke. Tama yon. Pero tanong ko, paano nakuha ng DA yung 58 pesos per kilo na premium na maximum suggested retail price? Nasa si Yusek Asis. Sir, yung if I may be allowed to show a graph, we have a graph to. Yes. Comsec, please get the USB from Asis. Wag mo na isoli ang laptop. Meron dyan, di ba? Meron dyan presyo. So, sir, as to the specific computation, we have it, we can submit it. Medyo complicated po kasi hindi po ako nag-compute. But the way that it was that the 58 was arrived at is more or less a negotiation point. Alam mo, parang bini-brainwash mo ko sa 58. Hindi ko talaga matanggap. Sir, ganito po. In fact, kung makikita po niyo yung graph namin, talagang actually just to be honest, we showed them a graph that somehow told them na talagang unreasonable na ito. That's why para pong nagkaroon ng parang an agreement na sige, umpisahan natin dito but we're going down dahan-dahan. Ganun po yung Mr. Chair, kaya ako tinatanong, anong proseso ang ginagawa nyo para malaman ninyo ang tamang suggested retail price? Anong proseso? Well, conceptually, sir, it's the landed cost. The computation of pagdating po ng pag dumating po sa imported lang po ito. This is imported rice lang po. So ibig sabihin, pagka po na-compute namin kunyari yung how much is the imported rice, which we have information, actual information from Vietnam or Thailand or elsewhere, then we will compute and then the tariff, we add the tariff and the cost. After that, so yun po yung landed cost. And then we add the reasonable, I would say reasonable markup for the entire chain. And again, ang chain ho kasi natin mahaba. So kung titingnan natin, kunyari po, 40 pesos, binenta po ng 50 pesos, supposed to be yung average. So 10 piso, parang titingnan mo siya, malaki. Kasi that's 20% markup doon sa 40. Pero kung 5 yung naghati-hati sa kanya, o 4, naiiba na ho yung kwenta. Kaya po meron kaming, ganun ang pag-compute. We cannot compute na isipin namin na 20% is too much kasi nga, mahabaw yung chain. Mr. Chair, kasi kaya ako tinanong yan, Basta na ipa-flash. ang sinasuggest natin, mitingin nyo lahat ng kasama doon sa value chain. Malaman yung lahat ang kanilang, let's say sa importer, landed cost, plus cost, di malalaman mo kung anong tamang benta ng mga importer sa wholesaler. Then kung anong tinanggap na presyo ng wholesaler, plus yung kanyang expenses and markup, malalaman mo rin kung anong tamang ipresyo ng wholesaler. Then kung may dealer, then up to retailer. Then saka ka maglagay ng
suggested retail price. Ngayon, masyadong hindi ka panipaniwala yung 58. Dahil tumaba na nga ng 14 pesos eh. Sa taripa, 7 pesos. Then another doon sa pagbaba ng world market, almost 7 pesos. Ang farm gate price, bumaba ng 3 piso sa local. So paano dating 60, 58 ang inilalagay natin? Kaya mukhang hindi nyo miniting yung value chain eh. Kaya parang walang maniniwala na ang tamang presyo ng inyong maximum suggested retail price is 58. Dahil dati 65 yung pinakamahal or 60 doon sa premium. And then dapat din, tama yung sinabi kanina, dapat sabay-sabay na mini-meeting yan. Ay ano ba naman, matatanong mo rin yung regular price, matatanong mo yung regular meal, well meal, premium, doon sa isang meeting eh. And then, malalaman natin yung tamang suggested retail price. Even yung galing sa local, ganun din, farmers, rice miller, traders, retailer. And then, mabilis nating mailalagay yung suggested retail price. Anybody na sumobra doon suggested retail price, yung imbestigahan pabalik. At ang problema lang, kaya hindi natatakot ang marami, wala namang nagbibisita sa bodega eh, ng mga nag-hohord ng bigas. Napakarami na stock natin. Dating 60, naging 80 days ang stock level. Maliwanag na puno ang mga bodega. Pero bakit hindi nilalabas? Kaya para mumura ang bigas. Dahil wala namang nanghuhuli. Mr. Chair, ang tanong ko, sabi ni Secretary, nung last meeting, ay makukonvene yung National Council ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Supposed to be, yung enforcement group, ang rules of engagement na enforcement group, like ng NBI, PNP, Coast Guard, dapat within 60 days upon effectivity ng batas, ay gumagana na, which is October 17, November 17, December 17. Magti 3 months na pero wala pa rin tayong nanghuhuli. Palaki ng problema. Maliwanag sa atin lahat na pinagsasamantalahan ang consumer. Bakit hindi natin minamadali yung batas na pwedeng makahuli sa mga yan? Mr. Chair, paki-ano sa USEC dahil sinabi ni Secretary during our last meeting na pangungunahan niya na ma-convene yung National Council at magkaroon na enforcement group. Aziz, try your best. I try my best to respond to the Yes. different questions po. And we cannot find your file in your laptop. Oh? Sir, doon po muna sa siguro yung last question. We are of course aware that we are a member of that anti-agricultural smuggling group, but it's convened by it's not the office of the secretary that convenes that, sir. But what we did already was to draft the rules of engagement, and once yun lang po ang pwede namin gawin. So, nagpi-pre-work na po kami para doon. So that once it's convened, that rules of engagement can already be approved by this, by the committee. Pero ang ginawa po namin, para hindi na po matagal, kasi pag nag-convene pa po yung committee, saka pa lang po gagawa, meron na po kaming dinrap po na rules of engagement. And since, sir, just to be... Mr. Chair, ma-interrupt ko lang si Yusek. Kasi yung rules of engagement nyo, wala doon sa batas eh. Dapat, kaagad nire-recommenda ng mga concerned agencies sa ating presidente na mag-convene yung National Council at magkaroon ng rules of engagement, yung enforcement group. Kasi ang problema natin ngayon, walang nangyayari sa atin, walang nanguhuli diyan sa mga hoarders.
smuggler, profiteer, cartel. Malinaw eh. May maraming dahilan. Meron sa likod nung isang maraming importer, iisang nagpipinance. Ibig sabihin, kanya lahat yung bigas. Kaya nakokontrol nila yung presyo. May kartel. May hoarders. Pero hanggang ngayon, hindi natin mahuli. Wala tayong ginagawa. So, paano natin mararamdaman yung presyo ng bigas? Hindi sila natatakot. Oh. Merong batas na pwede na natin gamitin. Yung mga dating batas, hindi naman pinapansin yan eh. Matagal na yung mga batas na yan. Pero ito nakikita ko na maaaring katakutan nila. Lifetime imprisonment, non-bailable, merong 5 times na multa. So, bakit hindi ito i-recommend ng mga concerned agencies like ng DA, NEDA, DTI? Kasi kayo yung nabubugbog dito. Meron tayong batas na pinaghirapan. Ang tagal-tagal nating pinaghirapan ito. Minadali ni Speaker, minadali ni Presidente. Pero kayo mga concerned agency, kita na ninyo kung ano pwedeng makaresolba rito. Pero hindi natin magawa dahil hindi nakukumbin. Nasaan yung concern ng mga concerned agency? DTI, NEDA, DA. Bakit? Kayo members lahat niyan. Kayo namumroblema. Ito yung sigurado makakapagpatino nitong nangyayari sa atin pagdating sa bigas. At hindi lang sa bigas. Nangyayari ito sa karning baboy, manok, lahat, vegetables, even yung mga sibuyas. Ito makakaresolba. Minadali natin. And then, hanggang ngayon, hindi pa nangyayari yung makonbin man lang itong National Council at magkaroon na enforcement group para mag-imbestiga sa lahat na nangyayaring ito, lalo-lalo na dito sa bigas. Mr. Chair.